Isang mabiyayang Lunes ng umaga sa ating lahat, mga kasolidrak. Nagpapasalamat tayo na sa Panginoon sa panibagong umagang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Isang biyaya ng ang muling magising, makahinga, at magkaroon ng pagkakataong makapagnilay upang purihin at sambahin ang Diyos na siyang ating matibay na sandigan at kanlungan sa lahat ng panahon. Sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin natin na si Kristo ang ating the solid rock, ang matatag na pundasyon ng ating pananampalataya. Maaring magbago ang mga sitwasyon sa ating paligid, ngunit ang pag-ibig, ang katapatan, at ang pangako ng Diyos ay nanatiling hindi nagbabago. Sa umagang ito, mga kasolidrak, ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa ating Panginoon. Naway ang ating mga panalangin at pagninilay sa Kanyang salita ay maging daan upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at makatanggap ng bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong inspirasyon para sa buong araw na ito. Ang ating pong pagninilayan ngayong Lunes ng umaga, mga kasolidrak, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 14, talatang 34. Ito po ang sinasabi: ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin ngayong umaga. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang biyaya, at walang hanggang katapatan na patuloy naming nararanasan sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sa oras na ito, mapagpakumbaba kaming lumalapit sa iyong banal na presensya upang humingi ng iyong paggabay. Buksan mo po ang aming mga isipan at mga puso upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng alinmang bayan. Panginoong Diyos, turuan mo kaming mamuhay ng may katuwiran, mamuhay ng may katapatan, at mamuhay ng may pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Naway maging mabubuting mamamayan kami na nagtataguyod ng katotohanan, nagtataguyod ng katarungan, nagtataguyod ng kapayapaan. Tulungan mo rin ang aming bansa na patuloy na lumalakad sa iyong mga daan upang maranasan namin ang iyong pagpapala at patnubay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at linisin mo ang aming mga puso sa anumang kasalanan na naglalayo sa amin sa iyo. Puspusin mo kami
ng iyong banal na Espiritu upang maging ilaw at asin kami sa aming mga tahanan, sa aming simbahan, sa aming komunidad, at sa buong bansa. Sa aming pagninilay ngayong umaga, hayaan mo ang iyong salita ang magbago sa aming buhay at magbigay sa amin ng lakas na isabuhay ang aming matutuhan. Naway ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin na makapangyarihang sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan, Lunes na naman, bagong araw na isang linggo, mga kasolidrak. July 6 na naman, di ba? Bilis ng panahon. July 6 na. Ngayong umaga, mga kasolidrak, ang talatang ating binasa, ito ay isang malinaw na paalala na ang tunay na kadakilaan ng isang bansa tulad ng Pilipinas ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, sa dami ng lakas ng ekonomiya, sa dami ng makabagong teknolohiya o kapangyarihang militar. So, ang isang bansa ay tunay na nagiging dakila kapag ang mga mamamayan nito ay namumuhay ng may katuwiran, namuhay ng may katapatan, at namuhay ng may pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa. Ang pundasyon ng isang matatag na lipunan, mga kasolidrak, ay hindi lamang mahusay na pamahalaan, kundi mga taong may takot sa Diyos at may integridad sa kanilang pamumuhay. Ang katuwiran ay nagsisimula sa bawat individual. Hindi natin maaaring asahan ang pagbabago ng bansa kung hindi muna tayo handang magbago. Ang bawat mabuting desisyon, bawat tapat na gawain, bawat pagpapatawad, at bawat pagpapakita ng pagmamahal ay may malaking ambag sa paghubog ng isang lipunang matuwid. Ang pagbabago ng bayan ay nagsisimula sa pagbabago ng puso ng bawat mamamayan. Sa kabilang banda, mga kasolidrak, malinaw ding sinasabi ng talata na ang kasalanan ay nagdadala ng kahihiyan, no? Nagdadala ng kahihiyan sa isang bayan. Kapag ang kasinungalingan ay tinatanggap bilang normal, kapag ang kalikatiwalian ay pinapalampas, kapag ang karahasan, kasakiman, at kawalan ng katarungan ay namamayani, unti-unting humihina ang moral na pundasyon ng lipunan. So, bawat isa sa atin, mga kasolidrak, ay may bahagi sa paghubog ng kultura at kinabukasan ng ating komunidad. Sa kasalukuyang panahon, mga kasolidrak, marami tayong kinakaharap na hamon, no? Naroon yung hamon sa flood control, sa korupsyon. Dahil doon, pag nagkakawatak-watak ang lipunan sa mga maling impormasyon,
sa kahirapan, sa kawalan ng tiwala at iba't ibang uri ng katiwalian. Madaling sisihin ang iba, ngunit inanyayahan tayo ng Diyos na magsimula sa ating sarili. Bilang mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong maging ilaw sa gitna ng kadiliman at asin sa mundong unti-unting nawawala ng malasakit sa katotohanan. Ang ating pamumuhay ay dapat maging patutuo na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa pamagitan ng kanyang mga anak. Ang katuwiran ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto, mga kasolidra. No, hindi nangangahulugang pagiging perpekto. Nangangahulugan ito ng patuloy na pagsunod sa Diyos, pagsisisi kapag nagkakasala, at pagsusumikap na gawin ang tama kahit mahirap. Ang taong matuwid ay marunong magpakumbaba, tumanggap ng pagkakamali, at magtiwala sa biyaya ng Diyos. Sa ganitong paraan, mga kasolidra, nagiging instrumento siya ng kapayapaan at pagbabago sa kanyang pamilya, sa kanyang paaralan, sa kanyang trabaho, at sa kanyang simbahan at komunidad. Bilang mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo, mahalagang tandaan na ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa loob ng isang iglesia o simbahan. Ang ating pananalita, mga kasolidra, ang ating pagtrato sa kapwa, ang ating katapatan sa trabaho, ang ating paggalang sa batas at malasakit sa nangangailangan ay may konkretong paraan ng pagsasabuhay ng katuwiran. Kapag ang bawat isa ay nagsimulang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang kabutihang iyon ay lumalaganap at nakaaapekto sa buong lipunan. Higit sa lahat, mga kasolidra, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang pag-asa ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa mga programa ng pamahalaan o sa kakayahan ng tao, kundi sa pagbabalik loob sa Diyos. No? Pagbabalik loob sa Diyos. Siya ang pinagmumulan ng tunay na karunungan, tunay na katarungan, at tunay na kapayapaan. Kapag ang isang bayan ay nagpapakumbaba at naghahanap sa Diyos, mga kasolidra, binabago niya ang puso ng bawat tao at nagbibigay ng panibagong pag-asa. Ngayon, araw, mga kasolidra, itanong natin sa ating sarili, ako ba ay nag-aambag sa ikadadakila ng aking pamilya, ng aking simbahan, at ng aking bansa sa pamagitan ng isang matuwid na pamumuhay? Ang pagbabago na nais nating makita sa ating lipunan ay maaaring magsimula sa ating sariling puso. Totoo yan, mga kasolidra. Maaaring magsimula sa ating sariling mga puso. Naway piliin nating mamuhay ng may katapatan, ng may pagmamahal, at may pagsunod sa Diyos araw-araw, upang sa pamagitan ng ating buhay ay maitaas ang kanyang pangalan at maging pagpapala tayo sa ating bayan.
Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra. Ang hamon ng Kawikaan, Kabanata 14, talatang 34, ay ang mamuhay ng may katuwiran. No? Mamuhay ng may katuwiran. Mamuhay ng may katapatan. At mamuhay ng may takot sa Diyos. Sapagkat ang tunay na pagbabago ng isang bansa nagsimula sa bawat individual. Bawat isa sa atin, mga kasolidar. Hinihikayat tayo ng Diyos na huwag makabagay sa kasalanan o manatiling tahimik sa harap ng mali. Alam mong mali, sabihin natin mali. Kundi maging mga taong nagsusulong ng katotohanan, nagsusulong ng katarungan, at nagsusulong ng pag-ibig sa ating tahanan, sa ating iglesia o simbahan, sa ating paaralan, sa ating lugar ng trabaho at komunidad. Hindi natin kailangang magkaroon ng mataas na posisyon upang makagawa ng pagbabago. Hindi. Sa pamagitan ng pagiging tapat sa maliliit na bagay, paggalang sa kapwa, pag-iwas sa pandaraya, pagpapatawad at paggawa ng mabuti kahit walang nakakita, nagiging kasangkapan tayo ng Diyos, mga kasolidra, sa pagpapatatag ng ating lipunan. Hinahamon din tayo ng talatang ito na ipanalangin ang ating mga pinuno mula presidente hanggang sa pinakamababang antas ng ating lipunan, ang mga barangay. Suportahan ang mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan at katarungan at maging halimbawa, maging mabuting halimbawa sa susunod na henerasyon. So ang ating pananampalataya ay dapat makita hindi lamang sa ating mga salita, mga kasolidra, kundi lalo na sa ating mga gawa. Ngayong araw, mga kasolidra, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay nagiging bahagi ng solusyon o bahagi ng problema? Ang aking mga desisyon ba ay nagpapakita ng katuwiran at nagbibigay ng karangalan sa Diyos? Naway piliin nating mamumuhay araw-araw ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang isang buong pusong matuwid ay may kakayahang maka-impluwensya sa pamilya, maka-impluwensya sa ating komunidad, at maging sa buong bansa. Tandaan natin, mga kasolidra, ang katuwiran ay nagsisimula sa isang pusong lubos na sumusunod sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang dakilang Diyos at Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming pinagbulayan sa araw na ito. Salamat po sa paalala ng Kawikaan na ang katuwiran ang nagpapakadakila sa isang bansa at ang kasalanan ang nagdadala ng kahihiyan sa alinmang bayan. Tunay ngang ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa aming landas at nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay naging makasarili, naging pabaya, o pinili naming gawin ang alam naming hindi nakakalugod sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso at baguhin mo ang aming mga isipan upang araw-araw naming piliin ang katuwiran kaysa kasalanan, ang katotohanan kaysa kasinungalingan, at ang pag-ibig kaysa galit. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maging mga tapat na saksi ng iyong kabutihan
saan man mo kami ilagay. Tulungan mo kaming mamuhay ng may integridad sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming simbahan, at sa aming komunidad. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng aming mga salita, kilos at pamumuhay. Ipinapanalangin din namin ang aming bansa. Gabayan mo ang aming mga pinuno ng karunungan, katapatan at takot sa iyo. Tulungan mo silang mamuno ng may katarungan at malasakit sa bawat mamamayan. Pagkaisahin mo ang aming bayan sa pagnanais na gawin ang tama at itaguyod ang kabutihan. Pagalingin mo ang mga sugat ng aming lipunan at alisin mo ang katiwalian, karahasan, kasinungalingan at lahat ng uri ng kasamaan, O Diyos. Panginoong Diyos, gawin mo kaming mga kasangkapan ng kapayapaan at pagbabago. Naway magsimula sa aming mga puso ang pagbabagong nais mong makita sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa aming bansa. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, mapagmahal, mapagpatawad, at laging handang sumunod sa iyong kalooban. Habang kami ay nagpapatuloy sa aming mga gawain, samahan mo kami ng iyong presensya. Ingatan mo ang aming paglalakbay. Pagpalain mo ang aming mga tahanan. At patuloy mo kaming akayin sa landas ng katuwiran. Naway ang lahat ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa ay magbigay ng papuri at kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at amen.